Ay, date muna kami ng aking palala for today's video. Alas 7 ng umaga kailangan namin lumisan para maiwasan namin ang traffic. Hindi pala effective yung 7 o'clock na paglabas ng subdivision. Kasi dito sa Hawaii, depende, weather po ang panahon. Tapos sa kalagitnaan na po ng driving, kailangan namin huminto dahil may ambulansya. Tapos naman, dire-diretso na ang aming pagdadrive. Pupunta nga po pala kami sa kabilang isla, west side of the island. Napakaganda pa ng panahon, napakaaliwalas at walang kaulap-ulap. 2 oras po ang biyahe niya papunta sa west side. Purpose po namin kung bakit kailangan namin bumiyahe papuntang west side, mag-grocery po kami. Nandun po kasi yung pinakamalaking grocery store. Kailangan na namin mamili at wala na kami mga stock na mga pagkain. Konsumo namin sa araw-araw pagkain din ni Pogi. At ang advantage din po, mapapatipid ka nga naman. Kasi nga naman kung bulk yung bibilihin, mas mura pa tapos quality rin po yung mga tinitinda nila. At habang dinadrive namin ito ay mga ako dito sa bundok ng Mauna Kea. Ang gara, ang taas. Hindi katulad ng bundok sa atin na napaka-greeny. Kasi na panahon na to, init, ulan, init ng init. Kaya naman may amaze ka na lang bakit ganito ang itsura ng mountain na ito. Sino masasabing ang mountain na yan itulog ba o hindi? Pag dumating ang araw na ito ay nagising, puputok yan. Itong isla namin ng Big Island ng Hawaii. Meron pong active na volcano at ito lang po yung isla na lumalaki dahil pa sa active volcano. Anyway guys, suminto muna kami sa P-Place kung saan banyong-banyo na ako. Kataon naman na kahit paano, hindi naman po mahal. At sakto lamang po ang panahon. Dito po, sa kalagitnaan po ng isla na ito, napakahangin po dito dahil higher elevation na po ito na area. Yan, ako naman enjoy naman ako pagkatapos magbanyo, picture, video. Nasa kalagitnaan tayo ng bundok ng Mauna Kea at Mauna Loa. Yung pinakamalaking bundok dito sa Hawaii. Actually, isa rin sa pinakamalaking bundok sa buong mundo. Bundok ng Mauna Kea. Anyway guys, pagkatapos po ng P-Place namin, dire-diretso na po yung paglalakbay namin papuntang west side. So magsa-shopping galore kami ng aking asawa. Pinaka-date namin 2. Yung 2 hours na driving papunta sa west side at pabalik aabutin ng mga 4 hours. Napakalawak, napakataas ng mountain na yan. Wala pa nakatira kung meron man po siguro wild animals. Meron po mga wild goat, wild sheep, wild pig. Napaka-smooth po na aming driving. Kahit tayo ng sasakyan namin, 25 years old na, umarangkada pa rin. Kaya po dapat i-maintain natin yung mga sasakyan natin, change oil, change tire, brakes, para naman tumagal ang ating sasakyan. Papasalamat din ako dahil si Habi ay napakasipag pagdating sa mga ganitong mga pagkukumpuni. Ang mga maintenance siya ng bahan. Malapit na kami sa may lungsod, kailangan namin mag-slow down dahil ginagawa po yung kalsada. Yung kalsada na ayos naman, pero inaayos nila. Siguro palalawakan nila yan dahil meron na namang subdivision na itinatayo. Narating na kami sa west side, lungsod ng Kailua Kona. Wala kang ka-traffic. Ang aga po namin, sarado pa po yung grocery store, nakapag-park naman kami ng maayos. So dito guys, kapag wala kang card, kapag hindi ka member, hindi ka makakapasok, hindi ka makakabili ng mga gamit nila. Para katulad din ito ng SNR, pero ang tawag dito Costco. So hintay-hintay muna kami, kasama na iba pang mga customer din. Nag-open na po yung store at nag-umpisa na po kami magsipasok. At syempre may dala naman po kami yung listahan. Sabi po ni Habi, magbasa na daw po kami sa listahan. Meron kami mga yung priorities na mga konsumo sa araw-araw, lalo na yung mga karne, kasi mas mura yung mga karne dito guys. Wala nga kami napalit na seafood. Anyway, naglibot-libot muna kami, umpisahan natin sa dry goods. Every time na pumupunta kami sa store na to, chini-change nila yung mga product kung saan nila nilalagay. Strategy siguro talaga nila yan. Lahat ng mga customer, mapipilitang maglibot-libot. Pag maraming nalilibot, maraming nabibili. Isa rin sa mga bagay na na-enjoy ko sa pag-shopping namin ay free taste. Katulad ng mga energy drinks, ng mga pasta. Ito po yung kauna-unahang store na puntahan namin na gustong-gusto rin ng anak ko dahil po sa mga pre-taste. Nung wala pa pong mga pandemic, naku po, ang dami-dami pong pre-taste dito. Pero ngayon, konti na lang. Halos nalibot nga namin lahat ng buong aisle. Nga po pala, expected na marami na palang tao. Kita nyo naman yung cart na dala-dala namin, 2 cart. Yung mga pagkain ni Pogi, pagkain namin konsumo, mga karne at saka iba pa at mga vitamins. Diyos ko Lord, ito lang na namin, hindi pa yan siya kompleto tanan ha. Umabot na yan siya ng $1,000. Equivalent din siya sa 25,000 pesos. Consumable na ito for 2 months guys. Ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. At yun na nga po, natapos na ang aming pag-shopping. At nagutom nga po kami at nag-decide kami na kumain na lang muna bago kami bumiyahe pabalik. So nag-order ako ng hotdog na may libre na po siyang drinks at saka chicken bake. So habang nagdadrive
nagdadrive kami pa uwi, kailangan namin magsantabi dahil maraming mga police car sa may kalsada. Isa na naman tong aksidente. Diyos ko po, nakakatakot. Alam mo yun, kasi napakanaro ng road pagkatapos. Meron pa mga aksidente na madadat na mga ganito. But so far naman, hindi naman po masyadong matraffic. Kahit mga alas 2 na, alauna, napakadelikadong mag-drive. Kasi naman madadaanan mo, fog, napakadilim. Yung ulan, pagkatapos yung fog, napakadelikado talaga, kaya kailangan maging maingat sa pagdadrive. Mabuti naman po at safe kami, yun lang inaano ko, safe kami na makauwi. So yun lang muna guys.